So, hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol kay Kristo, no, sa ating Panginoong Hesukristo. Dito sa Efeso, chapter 4, verse 21, kung hindi ako nagkakamali, si Pablo nag-declare or sinabi mismo ni Apostol Pablo na ang katotohanan ay nasa kay Kristo. So, totoo po yun. No? So, ang sinabi naman ng ating Panginoong Hesukristo no, na I am the truth. So, ako ang katotohanan. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. No? So, ngayon, dahil nga si Kristo ang katotohanan at nasa katotohanan at nasa liwanag. Ngayon, kung siya ang katotohanan, kung sinabi niya ngayon, I am the way, the life, and the truth. So, I am the way. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. At dahil siya ay katotohanan at ang katotohanan ay nasa Kanya at nang sinasabi niyang ako ang daan patungo sa Ama. So, nangangahulugan ang sinasabi niya katotohanan. Kasi nga, siya ang katotohanan at hindi siya nagsisinungaling. Pag sinabi niya ngayon na walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, sa totoo, siya ay nagsabi ng katotohanan at pawang katotohanan. So, hindi natin pwedeng sabihin, paano kami maniniwala sa iyo? Kung sasabihin mo yan, ang ugali mo at pag-iisip mo ay pareho doon sa mga Parisiyo noong unang panahon na sila ang nagpapako kay Kristo. Kasi nga ayaw nilang maniwala na si Kristo ang katotohanan. Kung ayaw maniwala ng isang tao na si Kristo ang katotohanan, ang tao na yon ayaw sa liwanag at mananatili siya sa kadiliman. Takot siya sa liwanag dahil nga takot siyang malaman o makita ng lahat ang kanyang ginagawa. Takot siya sa katotohanan dahil nga ayaw niyang mamulat ang kanyang isip o malaman ang katotohanan kasi nga mas komportable siya na mamumuhay sa kadiliman. So yun ang katotohanan. Si Kristo ang katotohanan. So bakit hahayaan mo na linlangin ka ng iyong mga church leader o kahit sinong tao na nagsasabi si Kristo ay tao lamang at hindi siya ang Savior? Gusto kong malaman yun. No? So tinatawag natin siyang Savior. Bakit? Kasi nga sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayong lahat po, sa wala pa si Kristo, tayong lahat po alipin sa kasalanan. At nang dumating siya, pinadala siya ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng isang pagkakataon to repent. Isang pagkakataon na magsisi sa ating mga kasalanan. Isang pagkakataon na magbalik tayo sa ating Diyos. Mananampalataya tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga tao ayaw manalig kay Kristo. Ayaw nila na si Kristo ang liwanag at katotohanan. Mas minamak at pinapako nila si Kristo sa krus. At ayaw nilang maniwala dito. So huwag mong hayaan na ang iyong simbahan o relihiyon ang siyang magliligaw sa iyo upang mapupunta ka sa kadiliman na walang hanggan. At ayaw niyong paniwalaan kung ano mismo ang sinasabi sa Biblia. Bakit niyo sinusunod ang mga sinasabi ng mga tao kaysa mismo sa sinasabi sa Diyos mismo ang nagsabi sa nakasulat sa Biblia? Kung ayaw nyo kay Kristo kasi nga ayaw nyo siya, ayaw nyo maniwala sa Kanya, then mananatili kayo sa kadiliman. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon to repent, na magbalik, mananampalataya. Si Kristo ang katotohanan. Ngayon, dahil si Kristo ang katotohanan, ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang manalig sa akin o sumasampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na siya mapaparusahan. Dahil nga, niligtas na siya mula sa kamatayan to life sa ating Panginoong Hesukristo. So, yung mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, totoo. Yun ay totoo. Paano natin masasabi na sinungaling?
Kung si Kristo mismo ang nagsabi, I am the truth, siya ang katotohanan. Kung siya ang katotohanan, ang lahat ng kanyang sinasabi ay katotohanan. Kung ayaw mong maniwala kay Kristo, ayaw mong maniwala sa Kanya, sa Kanyang mga sinasabi, so nangangahulugan, hindi ka naniniwala sa Kanya bilang katotohanan, kundi namumuhay ka pa rin doon sa kadiliman. Yan ang problema natin ngayon. So, bakit ka susunod sa tao? Kung ang klaro, kung ang sinasabi naman ng ating Panginoon Kristo ay klaro po para sa atin, para sa mga tao, tayo ay tubusin. So mag-ingat po tayo sa ating mga desisyon sa buhay, decision making. So mag-ingat po tayo. Kasi nga ang buhay dito sa mundong ito panandalian lamang at hindi po ito biro. Maaaring maligtas ka or ito yung dahilan ng iyong kamatayan. Lagi nyo pong tatandaan ang kasulatan. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman yan. Hindi yan mababali. Itong mga salita ni Kristo, itong mga salita na ito, pagdating ng panahon, ito ang maghahatol sa atin pagdating ng panahon sa paghuhukom. Kung hindi ka maniwala kay Kristo bilang Diyos at Savior, na iyong tagapagligtas, na nakalimutan mo siguro na tinubos ka ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo doon sa krus. Kung ayaw mo siyang tanggapin, and then expect ka na lang na nananatili ka na sa kadiliman. Hindi ako nagsabi niyan, kundi klaro po ang sinasabi dito sa Biblia. Ang Biblia po, ang salita po ng Diyos. Kung nagsasabi ako ng kasinungalingan dito, ayan, walang kakwenta-kwenta. Pero ang sinasabi ko ay katotohanan upang si Kristo ay parangalan. Pinakilala ko si Kristo sa bawat tao upang malaman ng bawat tao na ang katotohanan at ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan nasa kay Kristo lamang at wala ng iba pa. Si Kristo at ang Ama ay iisa. Yan ang sinabi ng ating Panginoon Kristo at ito ay pinapaniwalaan namin or panipaniwalaan ko or namin dahil nga si Kristo ang katotohanan at dahil siya ang katotohanan, wala sa kanya ang kasinungalingan kundi nasa kanya ang katotohanan at dahil nasa kanya ang katotohanan, ang lahat ng sinasabi niya katotohanan. Kung mananatili ka sa kadiliman at ayaw mong tanggapin ang kanyang salita na mananatili ka sa kadiliman at doon ka rin sa kadiliman patutungo. Yan ang katotohanan. No, so hanggang dito na lang, no, and God bless everyone.